Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ang pinakamalalaking barko ng Philippine Coast Guard, na karaniwang ginagamit sa mga pagpapatrolya sa West Philippine Sea, ay magkakaroon na ng armed system. Magandang balita ito para sa Philippine Coast Guard dahil ang kanilang mga barko ay makakabitan ng 30mm na Smash Remote-Controlled Stabilized Naval Gun System mula sa Aselsan ng bansang Turkey. Ipinahayag ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, nitong Biyernes na ikakabit ang mga sistemang ito sa dalawang 97-meter na multi-role response vessels ng kanilang hanay, ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchor Aquino. Pagdating sa armas, nakatakda ng ikabit ang 30mm Remote-Controlled Stabilized Naval Gun System sa ating mga 97-meter na barko, ayon kay Tariela sa kanyang talumpati sa isang okasyon bilang paggunita sa ika-9 na anibersaryo ng 2016 na Arbitral Award. Nakabili na rin ang Philippine Coast Guard ng karagdagang 5 97-meter na multi-role response vessels mula sa Japan, kung saan inaasahang darating ang una sa mga ito pagsapit ng taong 2027. Ayon sa eksperto sa seguridad na si Chester Cabalza, ang pagkakaroon ng armas ng mga barkong multi-role response vessels ay magbibigay ng pangil sa tinatawag na mga white ships, ang tawag sa mga non-military vessels tulad ng sa Coast Guard na may dalawang papel sa karagatan. Bagaman pangunahing mandato nito ang maritime safety, search and rescue, at pangangalaga sa kalikasan ng karagatan, dala rin nito ang bigat ng responsibilidad sa maritime security. Ginagamit ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga barko upang maghatid ng supply sa mga naval outposts sa West Philippine Sea, kabilang na ang BRP Sierra Madre na nakadaong sa Ayungin o Second Thomas Shoal. Noong 2024, ang BRP Teresa Magbanwa ay nanatili sa Escoda, sa Bina Shoal, ng mahigit 5 buwan. Kaya ito ang naging pinakamahabang panahong na italang deployment ng isang Philippine Coast Guard asset sa West Philippine Sea. Kinailangan nitong bumalik, sanhi ng kakulangan sa supply, dahil sa paulit-ulit na pagharang ng China Coast Guard sa resupply mission, bukod pa sa pinsalang natamo nito matapos banggain ng China Coast Guard. Ano nga ba ang maitutulong ng Smash 30mm Remote-Controlled Stabilized Naval Gun System na gawa ng Aselsan sa Philippine Coast Guard? Ang Smash 30mm Remote-Controlled Stabilized Naval Gun System ay isang modernong remotely operated weapon system, ibig sabihin, hindi kailangang lumantad ang tauhan para gamitin ito, mas ligtas at mas epektibo sa labanan o mga sitwasyong high risk. Ito ay may electro-optical sensors, laser rangefinder, at automatic target tracking, na nangangahulugang kaya nitong tamaan ang gumagalaw na target kahit sa alon ng dagat. Kahit Coast Guard ang primary mission ay maritime safety at law enforcement, ang ganitong armamento ay nagbibigay ng credible deterrence laban sa mga smugglers, pirates, o kahit foreign incursions. Gumagamit na rin ang Navy nito at iba pang bansa ng Aselsan Systems, kaya mas madali ang maintenance, logistics, at training kung iisa ang platform o supplier. Kailangan ng specialized training para sa paggamit at maintenance ng ganitong klaseng system. Kung walang sapat na suporta, pwedeng maging underutilized ito. Maaari itong pagdebatehan kung overkill ba ang ganitong armamento para sa primary missions ng Philippine Coast Guard na kadalasang non-combat. Pero sa kasalukuyang geopolitical situation, justified ito para sa maritime security. Dahil galing ito sa Turkey na matagal nang pinagkukuha ng Pilipinas ng mga military equipment, malaki na ang maitutulong nito para sa patuloy na supply chain at dependence sa foreign support para sa parts at future upgrades. Ang paglalagay ng 30mm Smash gun sa mga barko ng Philippine Coast Guard ay malinaw na bahagi ng maritime security upgrade ng bansa.
Hindi lang ito nagpapalakas ng depensa ng Coast Guard, kundi nagpapakita rin ng assertiveness ng Pilipinas sa pagprotekta ng karagatang sakop nito, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Dumako naman tayo sa ibang balita. Ayon naman ito sa Bonsq PH. Patuloy ang lumalaking papel ng Japan sa pagsuporta sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Bagamat ang kasalukuyang negosasyon ay nakatuon sa mga pangunahing kagamitan gaya ng mga barko, eroplano, at radar systems, maaaring magbukas din ito ng daan para sa paglipat ng mas simple, ngunit epektibong mga kagamitang pandigma na gawa ng Japan. Kabilang sa mga potensyal na sistemang maaaring makuha ng Pilipinas ay ang ilang indigenous na anti-tank systems mula sa Japan. Isa sa mga ito ay ang Type 64 MAT, ang kauna-unahang anti-tank guided missile ng Japan. Karaniwang ikinakabit ito sa mga sasakyang militar at armored personnel carriers. Sa ngayon, ito ay hindi na aktibong ginagamit ng Japan Ground Self-Defense Force at nakaimbak na lamang bilang bahagi ng kanilang strategic reserve. Isa pa ay ang Type 79 JUMAT, isang mas mabigat na anti-tank guided missile system na may timbang na humigit kumulang 30 kilo. Bukod sa kakayahang sirain ang mga tangke at armored vehicles, may kakayahan din itong gamitin bilang coastal defense weapon. May abot ito na hanggang 4,000 metro, at kaya nitong sirain ang mga papalapit na barkong pandigma na may dalang tropa o kagamitang militar. Ang sistemang ito ay angkop para sa paggamit ng Philippine Marine Corps, lalo na sa mga forward positions sa West Philippine Sea. Parehong wire-guided ang Type 64 at Type 79, nakahalintulad ng TOW missile system na gawa ng Amerika at ginagamit na rin ng Armed Forces of the Philippines. Maaaring ialok ng Japan ang mga legacy systems na ito sa Armed Forces of the Philippines sa hinaharap, lalo na't mayroon na rin itong mas bagong mga sistema gaya ng Type 01 MAT, isang lightweight, man-portable, at Fire and Forget anti-tank missile na dinevelop noong unang bahagi ng taong 2000. Itinuturing ang Type 01 MAT bilang katumbas ng Javelin missile na gawa ng Estados Unidos. Ang mga anti-tank weapons na ito ay defensive ang gamit at maaaring ibigay ng Japan sa malapit na kaalyado sa rehiyon tulad ng Pilipinas nang hindi lumalabag sa mahigpit na arms export policies ng Japan. Dahil nakalaan ang mga sistemang ito para sa self-defense, malabong maituring ang mga ito bilang offensive weapons sa ilalim ng kasalukuyang kontrol ng Japan sa pag-export ng armas.